Hi! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome kayo dito sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayon mga kawaray, gagawa tayo ng masarap. Napakasarap na lumpiang sariwa. Dito ay hindi kayo mahihirapang gumawa ng wrapper dahil tuturuan ko kayo kung paano nga ba gumawa ng wrapper na hindi na kayo mahihirapan pa. At napakadali nito. At dito kung bago ka lang sa aking YouTube channel, ikaw ay matututong magluto ng masasarap na kakanin na pwede mong pagkakitaan. Ito ay isi-share ko sa inyo ang napakasarap kong recipe na lumpiang sariwa. At ikaw ba'y mahilig sa gulay? Kaya naman, gumawa na ng masarap na lumpiang sariwa na tiyak na magugustuhan ng inyong mga bisita, lalong-lalo na po dun sa mga mahihilig sa gulay at ayaw ng mga baboy. Tamang-tama po ito sa mga panghanda, birthday o kahit na anong occasion. Tamang-tama po itong lumpiang sariwa. Kaya naman ano pang hinihintay natin? Sisimulan na natin ang pagluluto ng masarap na lumpiang sariwa. Ang una nating ingredients dito ay all-purpose flour, 4 cups, at ang ating white sugar o wash sugar, 2 tablespoon. At syempre maglalagay tayo dito ng salt. Nasa sa inyo kung gaano kadaming akin dito ay 1 teaspoon lang. Pagkatapos ay hahalu-haluin natin ito. Then maglalagay tayo dito ng water. Water, 6 cups po ang inilagay ko dito. At ang ating butter ay 4 tablespoon na tutunawin po natin ito sa tubig. Para mas maganda na ilagay natin, dapat ay tinunaw na natin ang ating butter at maglalagay tayo dito ng eggs. 3 pieces po ito, medium size lang po ang ginamit ko dito. Pagkatapos niya na i-mix pa din natin ito hanggang sa wala na yung pamumuno. Once na ma-achieve na natin ang tamang consistency nitong ating texture, nitong ating butter, ay i-stop na natin ang paglagay ng ating water. Dahan-dahan lang po natin ilalagay dito ang ating water para hindi po mabigla. At eto na po, sasalain po natin ito. Makikita nyo na parang medyo malapot-lapot pa siya. Hindi yung parang tubig talaga dahil hindi po siya magiging maayos kapag pasobrahan ng ating tubig. Tamang water lang dapat itong ating inilalagay dito kasi pag malabnaw, hindi po siya maayos. Then ito nga, gagawa tayo ng madaming kulay, iba't ibang kulay para mas maganda tingnan dito sa ating mesa kapag inilalagay natin ito sa ating handaan. Ito talaga ang mapapa-attract sa ating mga bisita. Kaya naman gagawa tayo ng iba't ibang kulay dito na gumawa ako ng flavor na ubi flavor. And then pagkatapos niyan ay naglagay din naman po ako ng buko pandan flavor. Ito po siya, itong ating buko pandan flavor. Konti lang po ang green nito hindi po pwedeng susobrahan natin yung ating food color, itong ating flavor na buko pandan. Kasi once na masobrahan natin ang kulay, parang magda-dark siya. Ang ating gagawin dito ay light green lang po. And then, syempre hindi mawawala ang pink, lalo na kapag may mga bisita tayong mga bata. And then, mahihilig sa pink yan, kaya naman maglalagay tayo dito ng pink. Ito, ang flavor ko dito ay nilagyan ko po siya ng strawberry flavor para mas masarap. Bukod sa masarap na, maganda pa tingnan itong ating lumpiang sariwa kapag iba't ibang kulay or iba't ibang flavor ang ating gagawin, lalo na kapag nagtitipid kayo at gustong-gusto nyo po talagang swak na swak lang ang inyong budget para sa birthday o kahit na anong occasion. Napakasarap kapag mayroon tayong lumpiang sariwa. So ito, hindi na po ako nahirapan na gumawa pa ng lumpia wrapper dahil mayroon na pong panggawa na totaling machine na nabili ko sa Shopee lang po ito. Sa Shopee ay nakabili ako ng 400 pesos lang po ata itong nabili ko. Medyo matagal na po ito. Nasa 2 months na sa akin na ginagamit ko siya. Ngayon, isa-share ko sa inyo kung paano siya gamitin. And then yan, paiinitin lang natin yan. Napakadali niyang uminit Then once na uminit na yan, ilulublob na natin yan dito sa ating texture, ito sa ating butter. Napakadali lang. At hindi na kayo mahihirapan pa sa kawali nyo lutuin. Napaka-hassle na kapag sa kawali pa natin lutuin itong ating lumpia wrapper. Dito ay napakadali lang. Ayan, ang una nyong gagawin lang ay ilulublob nyo lang po yan. Pagka malublob nyo na po yan, ayan, hintay lang kayo ng ilang minutes. Pagka hintay kayo ng ilang minutes, magbabago po kasi yan yung kulay niya. Tingnan nyo po, nagbabago ang kulay niya. Once na magbago na yun, alam nyo ng luto yan. Kusa po siyang mahuhulog. Ayan. Napakadali. Try nyo na po yan. Hindi ko po alam kung anong link nito Basta nagtingin-tingin lang po ako sa Shopee and then nakita ko ito. Sabi ko, tamang-tama ito dahil gumagawa ka ng lumpiang sariwa. At kaya naman, napa-order agad ako. At hindi lang po lumpiang sariwa ang pwede nating gamitin dito. Pwede po itong pang pancake
cake. Kung gusto nyo pong medyo makapal, doblehin nyo lang po ang kanyang gagawin. Once na luto na, ilublob nyo ulit siya para makapal. Pero dahil nga po ay lumpiang sariwa po ito, kailangan ay hindi makapal itong ating wrapper. Kailangan isang lublob lang, tanggal agad dahil once na kumapal ang ating wrapper, kapag ilabalot na natin ito ay mapupunit. Kailangan talaga ay sobrang nipis lang. Kaya naman napakadali. Kaya naman bumili na kayo ng ganito kung kayo ay nagbabalak gumawa ng lumpiang sariwa ng maramihan. Kapag kayo ay may occasion na gaganapin at talaga namang pang maramihan ang handa nyo. Lalong-lalo na ngayon parating na Pasko at bagong taon. Napakasosyal kaya kapag kayo ay may lumpiang sariwa sa inyong mga mesa. Napakaganda at lalong-lalo na po ngayon na kailangan natin na gulay sa ating katawan. Kaya naman subukan nyo itong napakagandang machine. Kaya ito ay i-share ko na sa aking mga nanunood, sa aking mga subscribers para magkaroon din sila ng idea kung ano nga ba ang pwedeng gamitin natin para mapadali natin ang ating pagluluto ng lumpiang sariwa dahil iba sa atin kasi ay nahihirapan. Kaya nahihirapang magluto ng lumpiang wrapper. Kaya hindi na lang sila gumagawa ng lumpiang sariwa dahil mahirap gumawa. At dahil nga mahirap gumawa ng lumpia wrapper, kaya namang iba sa atin ay hindi na lang gumagawa ng lumpiang sariwa. Kaya ngayon, mga kawaray, huwag na kayong mag-alala dahil mayroon pong machine na nabibili lang po ito sa Shopee. Napakadali lang gumawa ng lumpia wrapper. So, eto na nga, paulit-ulit nyo lang po itong gagawin hanggang sa lahat ay matapos ninyo. Napakadali na siguro ang pagluluto ko nito na umabot lang siya ng 20 minutes. Sobrang dami kong nagawang lumpia wrapper na tapos ko lang siyang ng 20 minutes, diba? Pagkatapos niyan ay magluluto naman na tayo ng gulay na ilalagay natin dyan sa wrapper na ito naman ay baka. Ito ay beef ang ginamit ko. Nasa sa inyo yung kung ano ang gagamitin nyo. Kung pork lang o chicken, pwede yan. Pero sa akin ay beef. Napakasarap kasi. Pagkatapos gigisahin lang natin ito ng butter. Konting butter, bawang, tsaka sibuyas. Ayan. Gigisahin lang natin yan siya hanggang sa maging golden brown na yan. At ma-absorb nyo yung lasa ng ating bawang at sibuyas. Kailangan ay gisahin na natin ito ng medyo matagal-tagal. At pag golden brown na yan, okay na yan. Tsaka natin na lang ilalagay ang ating unang ingredients na ilalagay. Sweet potato, ito ay kamote. Ayan, ang una natin ilalagay dyan dahil nga matigas ito, kailangan na unahin natin singkamas. Ang pangalawa nating inilagay. At saka nag-add ako dito ng black pepper, magic sarap, para mas masarap itong ating gulay. Katapos niya, halu-haluin lang po natin ito at maglalagay tayo ng panimpla. Yung tamang timpla, nasa sa inyo yun kung gaano kadami ang ilalagay nyong asin. Malalasahan nyo naman yan kasi tayo ay iba't ibang panlasa natin. So pagkatapos niyan ay tsaka na natin ilalagay yung sari-sari nating gulay na nabili ko sa talipapa. Ang tawag ito ay chop suey. Pagka mayroon kayong nabibili ng ganyan, kailangan yung chop suey na para hindi na kayo mahirapan pang mag-slice pa ng mga gulay. Lahat naman na yan ay nandyan na halo-halo. So ito na, pagkatapos ko siyang gisahin, hindi ko ito nilagyan ng tubig pagkatapos ay tinakpan ko lang. Niyan ay tatakpan muna natin ito ng 5 minutes pero kailangan ay hindi natin ito ma-overcook ang pagluto ng ating gulay. Napakadali lang nito and after that, gagawa naman na tayo ng masarap na sauce. Dito sa ating sauce ay gumamit ako ng 3 cups of water, all-purpose flour ay 2 tablespoon. Itong ating all-purpose flour ay ito ay pangpalapot. Hindi po ako gumamit dito ng cornstarch kay medyo iba ang lapot niya. Kaya ang mas maganda sa akin ay ang ating all-purpose flour. Napakasarap lang din niya at moist siya. At hindi siya tulad ng cornstarch na parang may aftertaste siya. Itong ating all-purpose ay wala. So ito na, maglalagay ako dito ng black pepper. Ayan. At maglalagay ako ng Knorr cubes. Chicken po. Nasa sa inyo, depende sa inyo kung ano ang flavor na ilalagay nyo. Butter, 1/2 teaspoon lang po. At ang ating sugar, 6 tablespoon. Depende sa inyo kung gaano nyo tatamisan ng itong sauce at ang ating garlic. Itong garlic na to, ayun yung parang luto na nilagay ko. Soy sauce, ito yung tuyo na 1/4. Nasa sa inyo kung gaano kadami kayo maglagay ng tuyo at depende sa sauce nyo kung gaano kasarap o gaano ang kasarap ang timpla nyo dahil yun ang magdadala sa lasa nitong inyong lumpiang sariwa. So pagkatapos nyan, halu-haluin na natin lahat nito at kailangan ay pagka lumapot na siya, magbabago po ang kulay niyan. Once na
magbago na ang kulay niyan. Ay nag-a-add lang po ako ng water, pero nag-a-add lang po ako ng sugar, pero yan ay kasama na sa ating measurement. 6 tablespoon po ang ating sugar na inilagay dyan. Hindi po siya tatabang kasi hindi sasarap ang ating lumpiang sariwa kasi ang sauce talaga ang nagdadala ng lasa ng ating lumpiang sariwa. So pagka ganyan na, medyo malapot na, huwag nyo naman yung sobrang lapot kasi pagka yan ay lumamig, talagang malapot na yun. Kailangan may medyo malapot lang siya. Once na lumamig na kasi siya, hindi siya sobrang lapot. Pagkatapos niyan ay babalutin na natin itong ating nilutong gulay sa ating lumpiang wrapper. Yan, napakadali lang at napakadali nga lang talaga dahil nga mayroon na tayong panggawa ng lumpia wrapper. At dun sa mga nahihirapan, bumili na kayo nito dahil hindi na kayo mahihirapan pang magluto ng lumpia. Ang laman lang po nitong ating lumpia wrapper ay 1 tablespoon na gulay po para hindi ganun kakapal. Depende kasi yan sa sukat ng inyong wrapper. Once na kapalan nyo ito ay mabibiyak. Ito ay mapupunit itong ating lumpia wrapper. Kailangan swak lang. Kung maliit ang inyong lumpia wrapper, mag-adjust kayo. Kontian nyo lang din po ang ilalagay nyong gulay sa loob. Hindi po yung maliit na po yung wrapper natin. Kailangan siksikin pa natin. Mahirap po kasi yun. I-adjust na lang natin kung gaano kadami ang ilalagay natin. Itong ating procedure, itong ating ingredients ay simple lang. Nasa sa inyo kung ano pa po ang pwede nyong ilagay na pangpalasa sa inyong gulay. Kayo na po ang maglagay ng ano pang twist para sumarap pa itong inyong lumpia sariwa. Ito ay konting idea ko lang. After that, ayan na nga, natapos na nating balutin lahat ang ating lumpiang sariwa. Napakasarap, ito lang. Ito lang ang nagawa natin. Pero tingnan nyo naman na napakadami na. Ang akala ng ating mga bisita ay madami tayong handa, pero ito lang po ang ating handa. Itong ating lumpiang sariwa ang nagparami dahil birthday ng asawa ko. Kaya naman ginawan ko siya ng lumpiang sariwa. Dahil ito lang ang nakayanan ko, kaya naman ito lang ang nagawa ko. Pero napakadami na nitong ating ginawa, nitong ating niluto. Alam ko na matutuwa na din siya dito sa ating effort at tayo ay wala namang ganun kalaking pera ngayon at kailangan nating magtipid dahil pasukan na. Kaya naman maggulay na muna tayo. Kung magtatanong kung magkano ang nagastos ko dito, wala pa siguro nasa 200 lang dahil gulay nga po lahat ito. Nasa 200 lang. Pero kapag kaibenta nyo po ito, napakarami at siyak nakikita kayo. Alam nyo po ba kung magkano ang isa nito kapag binili ay 25 pesos. Sa dami ng nagawa ko, napakalaki ang kikitain nyo. So ito na nga po. Dito makikita nyo yung cake na yan. Ako din po ang gumawa niya. Kung gusto nyo pong matutunan, nandito po yan sa aking YouTube channel. Kung gusto nyo matutunan ng pag-bake ng cake, nandito po yun. Iyan, ang aking recipe na yan ay isinishare ko sa inyo dahil gusto ko lahat ng katulad kong nasa bahay lang ay matuto ng gumawa ng cake para hindi na tayo bumili dahil mahal na ngayon ang ating cake. Simple lang. Pagka may occasion kayo na mismo ang gumawa at makakatipid kayo. Ito sa aking cake na to, hindi mo na kailangan pa ng oven at mayroon din po akong no oven cake. Nandito din po yan sa aking YouTube channel. So, ayan mga kawaray, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo po ang aking video ngayon, please subscribe my YouTube channel, Madiskarting Waray. At syempre, kung gusto nyong hiramin itong aking mga picture na pwede nyong panimula, i-post nyo sa mga FB, pwede nyo po akong ipalo sa aking Facebook page, Cake by Ate Jazz. At syempre, kung gusto nyo po akong ipalo sa aking personal FB, hanapin nyo po si Hasmin Cabites at yan, pwede nyo po akong ipalo din po. Thank you po sa inyong lahat. God bless po sa inyong Happy birthday nga pala kay Joel Tolentino na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon at dahil sa kanya ay isinare ko sa inyo ang aking napakasarap na lumpiang sariwa. Dahil gusto ko ay matuto kayo at gusto ko ay lutuin nyo din po ito sa inyong mga bahay. So ayan, happy birthday Joel Tolentino at lagi po kayong mag-iingat. Shoutout na po natin si Ma'am Maria Riza Valderas. Wow, syarap naman matry nga yan. Salamat Ate Jazz. Thank you for keep sharing your special kakanin. God bless. At si User R, ang sarap naman. Ang sarap naman yan. Thank you po sila walang sawang panunood at pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Uulitin ko po, shoutout po muna natin si Ma'am Maria Riza Valderas. Maria Riza Valderas. At i-shoutout din po natin si User C. Wow, sarap naman yan Ate Jazz. Paano po ang spelling ng name nyo sa YouTube channel?
At i-shoutout po muna natin si Ma'am Maria Luna Loy. Uy, ayan. Maria Luna Loyesh. Shoutout po sa inyo. Pwede ba magluto ng palaman? Medyo damihan lang tapos ilagay. Yes, ma'am. Pwede po. At i-shoutout din po natin si Christy Sanchez. Hello, Ate Jazz. Salamat sa pag-share ng puto pizza recipe. Ayan, thank you po sa walang sawang panonood at pag-comment nyo sa akin. Ay, shoutout din po natin si Ma'am Florita Daga. Ang bait mo naman, pwede mo ipahiram ang recipe. Marami ka natulungan sa tao. Sana all may recipe tulad mo. Thank you. God bless. Shoutout ulit natin si Ma'am Florita Daga, Christine Sanchez. Shoutout po sa inyo at thank you po sa walang sawang panood at pag-comment nyo sa aking YouTube channel. At i-shoutout po natin si Ma'am Maria Corazon Tanola. Hi! Hello, Ate Jazz. Salamat sa pag-share ng recipe ng puto pizza. Loki, yummy mo. Most try this. Salamat. At i-shoutout din po natin si User N. Wow, ang sarap puto pizza. Try ko magluto nito. Salamat sa pag-share ng recipe. Shoutout. God bless. Ayan, shoutout ulit natin si Mami User N. Sa susunod, lagay niyo po ang inyong pangalan para ma-shoutout ko po kayo. At hindi natin pahuhuling i-shoutout si Anika Galigo. Salamat talaga, Ate Jazz. Buti na lang napunta ko sa channel mo. Nakaka-inspire ang gawa mo kakanin. Itatry ko pong ibenta. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nanonood. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, shoutout. Mag-comment kayo dito at para ma-shoutout ko kayo next na ating video. At marami po kayong matututunan sa aking channel. At shoutout din po natin. Ayan, si Ma'am Lily Marmol. Hi, Ma'am Lily Marmol. Shoutout po sa inyo. Wow, yummy talaga yan. Thank you, Miss Jazz, for sharing sa puto pizza. God bless. Madiskarting waray. Thank you po, Ma'am Lily Marmol, sa walang sawang panonood, pagkukomment niyo sa aking YouTube channel. Sobrang salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Salamat po sa walang sawang panonood at pagkukomment nyo at suporta nyo sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod mga kawaray. Thank you and God bless po sa ating lahat.